follow. Pwede po tayo lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Anytime. Bakit? Dahil kay Christ. No? Nung namatay po si Christ, mga kapatid, yung veil na umahadlang na yun, yung sa panahon po ng mga kasi dalawang klase po yun, may harang yun. Nung namatay po si Christ, napunit po yun, mga kapatid. At yung pagpunit na yun yung katawan ni Christ na ibinigay sa atin. Kaya po tayo ngayon nakakalapit, mga kapatid, sa ating Diyos Ama. Amen? So, dahil dito, ang dugo na ginawang pambayad sala para sa kasalanan at inalis ang hadlang na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ano po yung inalis na yun? Yung kasalanan. Nang sa pamamagitan po ng kamatayan ni Christ, nagkaroon po tayo ng access. Amen? Hallelujah. Balik na po tayo doon. So in verse 20 po, mga kapatid, 20, by a new and living way that He has consecrated us through the veil. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, through the veil kanina. Veil is signified that the way into God's presence not yet revealed. Ito po yung the time, no, na hindi pa po nangyayari po kay Christ yung po kamatayan. Na ito po veil na ito ay hindi ito napupunit. Mapupunit lamang po ang veil na ito kapag po si Christ ay namatay. Sino po yung mga nakapanood yan ng mga pelikula noong araw? Di ba yung pong Ten Commandments? Sino mga nakapanood, no? Nung namatay po si Christ, di ba mayroon pong veil doon sa pinakamalaking ano? Di ba? Yung po yung significant, no? Na inalis na po ni Christ, pinunit po yung harang na yun, no? At yung pong lupa na biyak, di ba? It is a significant, mga kapatid, that time na si Christ po yung namatay, no? Yun na po yun. So, yun po yung ating pong paraan para po tayo may lumalapit sa Diyos na may pusong tapat sa Kanya, mga kapatid. Hindi tayo nagdadawat sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po tayo nangangamba na tayo po ay ipapabayaan ng Panginoon. Kailangan lumapit tayo ng puso natin ay talagang tapat sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Ano pa sabi doon? May matibay na pananampalataya. Hindi po tayo ang pananampalataya natin yung katulad po na sinasabi ni James. Na kapag po tayo ay humiling, nagkakaroon po tayo ng doubt. Na para daw po tayo hangin na kung saan man dalhin ay papunta. Parang alon na kung saan dalhin ang hangin ay ito pumupunta. Pero sabi sa atin ni Paul, matibay na pananampalataya sa Kanya. Yung pananampalataya natin, mga kapatid na yan, yun po yung magpapatatag sa atin sa Panginoon. Ang sabi pa doon, lumapit tayong may malinis na budhi. Ibig sabihin po, mga kapatid, sa paglapit din natin sa Panginoon, we need to cleanse sa pamamagitan ng ano? Yung ating pong repentance. Salamat po, Lord, sa pagpapaunawa mo sa amin, Lord, bilang iyo pong mga anak na tumanggap sa iyo, bilang iyo pong mga lingkod, Panginoon. Lord, salamat po at ipinaunawa mo sa amin sa pamamagitan ng iyo pong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord. Pinunit mo po yung veil na yon, Panginoon, upang kami po ay direct at magkaroon po ng access sa iyo. At kami po ay makatawag sa iyo pong banal na trono. At matawag mo kami tunay mo mga anak, Panginoon. Lord, at sino man sa amin, Panginoon, na nagkakaroon pa rin po ng doubt, Panginoon, I will pray, Panginoon, sa mga kapatid kong ito, na wala pa rin pong kaunawaan, Lord, kung paano tinanggap ang iyo pong pangalan, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Ipaunawa mo po, Panginoon, sa mga kapatid kong ito, na they have an access, Panginoon, para po kami makalapit sa iyo. Lord, ilagay mo po sa aming pong matawang lupa, sa aming pong mga puso, ang mga salitang ito, na ito po yung aming pong gagamitin upang kami po ay patuloy na makalapit sa iyo. At kami po ay hindi mahihiya, hindi po kami magdadalawang isip na lumapit sa iyo. Dahil alam po namin ang katotohanan na bilang kami iyong mga anak, bilang kami tinubos mo ng iyong pong banal na dugo, Lord, kami po ay malaya na makakalapit sa iyo.
Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, kaisa na po ba ng Espiritu. Amen and amen and amen.